Nasa Dumaguete City ngayon ang senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa kanilang ikalimang campaign rally. Naroon ngayon si Mela Lesmoras ng PTV Manila Live. Mela? Joshua, kung makikita nyo sa aking likuran, katatapos nga lamang itong campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa Dumaguete City na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tiniyak ng senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na tututukan nila ang mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino kapag sila'y nagwagi sa Hatol ng Bayan 2025. Sa press conference ng grupo sa Dumaguete City, iginiit nilang kabilang sa mga pagtutuunan nila ng pansin ang sektor ng agrikultura, turismo, kalusugan at edukasyon. We are going to propose that 50% of all the output of all farmers, of all agricultural products in the country, not only in Negros Oriental, be bought by government at their farm gate price. Sa presyo ng magsasaka, hindi sa presyo ng traders. So, ang mga magsasaka kikita. Bakit hindi natin ma-institutionalize yung Kadiwa store by way of legislation? So, yun yung parang work in progress, assuming na mananalo, na ito yung isa sa mga legislation na itutulak ko sa Senado. Nasa Dumaguete City ngayon ang Alyansa para sa kanilang ikalimang campaign rally na pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sunod-sunod ang mga aktibidad ng mga pambato ng administrasyon dahil ang target nila maabot ang maraming Pilipino. Yung programa naman ng bagong yung alyansa ay para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino at napakaganda. Ito ay magfo-focus sa pagbibigay ng trabaho at hanap buhay, negosyo para sa mga maliliit na pamilya. So yun yung focus namin. May kanya-kanya ring lakad ang mga kandidato. Viral ang isang aktibidad ni Congresswoman Camille Villar kung saan tinanong siya ng isang vlogger kung siya ay pro-Philippines o pro-China pero hindi siya nakasagot, bagay na umani ng batikos. Sorry po, alam nyo, ngayon ko lang nga po nalaman na may ganun pala. Hindi ko po siya narinig, so hindi ko na nga po maalala. Pero, so sorry dun sa, I think I was saying thank you dun sa mga nagbibigay ng suporta. Hindi ko po narinig yung vlogger, hindi ko po narinig yung tanong niya. Pero I think the answer to that question is obvious. Of course, pro-Philippines. Always Philippines first. Sa ngayon, anumang issue ang ibato sa kanila, kumpiyansa ang alyansa na makukuha nila ang buong suporta ng ating mga kababayan. We're very confident na mananalo kami dito sa Negros because of the fact, dito sa Negros Oriental, because of the fact na nanalo nga ang Pangulo dito at hindi naman siguro mapapahiya ang Pangulo because may mga pangako siya na delivered din naman. So he's very confident also na mabibitbit niya ang alyansa. At the same time, dito po sa 12 kandidato, pinili naman po talaga ng Pangulo ito. Hindi naman po pinagpupulot kung saan-saan. Joshua, konting recap lang din sa naging talumpati ni Pangulong Marcos kanina. Ang sabi niya, malinaw yung direksyon ng grupong ito. Yan nga ay ang iba yung pagpapaunlad ng bansa. At Joshua, kung tinatanong ng iba nating mga kababayan, ipinaliwanag din ni Pangulong Marcos kung bakit Alyansa para sa Bagong Pilipinas yung pangalan ng grupo ng mga pambato ng administrasyon. At sabi nga ng Presidente, sila kasi iba't ibang partido at sila ay nagkaisa para sa iisang layunin. At yan nga ay mapaunlad pa ang bansa, magsama-sama para sa iba yung pagkakaroon nga ng kaunlaran sa Pilipinas at kaunlaran sa buhay ng mga Pilipino. Joshua? Maraming salamat, Mela Lesmoras.